Hello lahat, ako si Jenna Matalino. Hello lahat, ako si Godi. Hello lahat, ako si Xiao Buding. Hello lahat, ako si Mama Lin. Hello lahat, ako si Papa Lin. Naghahanda na namang maglakbay. Ano ang pakiramdam mo? Sobrang saya, kasi malapit na akong makarating sa isang bagong lungsod, bagong bansa, at makilala ang lokal na kultura. At makakasama ko pa ang mga magulang at mga kapatid sa paglalaro. Talagang sobrang excited ako, kabado, at masaya. Kabado dahil pupunta ako sa isang bagong bansa, bagong rehiyon, na hindi ko pa napuntahan. Pero tingnan mo, masaya ako dahil muling makakapaglibang. Masaya dahil sa bawat taon, may ilang buwan na naglalakbay ako. Naisip ko na magandang bagay iyon. Yung pakiramdam na lagi kang nasa daan, puno ng pressure, at kumpleto ang dala. Oo, kailangan din itong dalhin pabalik na buo. Naalala mo ba kung ilang beses na tayong naglakbay kasama ang mga bata? Hindi ko na matandaan kung ilang beses na. Hindi ko ito nabilangan ng mabuti. Hindi ko matandaan. Pero alam ko na sa bawat biyahe, sobrang saya. Wala akong maalala na hindi masaya. Ikaw, ika-25 na. Naaalala mo pa ba kung saan tayo nagpunta nung huli? Barcelona ang lugar kung saan kami nakatira ngayon. Nakarating ka na sa napakaraming lugar. Saan ka pinakamalingon? Sa China? Masaya ba sa Finland? Masaya ba sa Thailand? Wag sa Seoul, South Korea. Dahil ang paglalakbay na iyon ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga bituin, kundi ito rin ay isang birthday wish ng 11 years old. Kasama ko pa ang aking matalik na kaibigan. Kaya mas magandang karanasan. Isang biyahe sa Espanya, ito ay talagang summer camp. Noon, ang kaba ay higit sa saya. Dahil ngayon, ay maaring dito na ako mamuhay ng higit sa 10 taon. May 2 bagay na naiwan sa akin sa paglalakbay. Una, noong nagpunta kami sa Finland nakaraang taon, dahil kami ay lumaki sa timog, talagang naiintriga kami sa niebe. At sa pagdating sa Rovaniemi Airport, nakita ko na ang lahat ay natatakpan ng makapal na niebe. Talagang napakaganda, parang isang eksplorasyon sa isang hindi pa natutuklasang mundo. Isa pang tala na naiwan sa akin ay noong 8 buwan si Godi. Nagpunta kami sa Taiwan dahil kailangan sana niyang sumailalim sa isang operasyon. Ngunit dahil sa paglalakbay, ay naantala namin ang operasyon. At pagkatapos ng biyahe, napagtanto naming siya ay hindi na kailangan magpasuri. Kaya sa tingin ko, may filter ang tingin ko sa paglalakbay. Kung maayos ang iyong plano na makakita ng mga bagay at lumakad ka, dapat lamang na lumakad. Pagbalik mo, mapapansin mong may mga bagay na nagbago at ang iyong pananaw sa buhay ay magbabago rin. Isipin mong mabuti ang Macau. Noon ang mga hotel ay talagang murang-mura. Kung may isang perpektong destinasyon ng paglalakbay, ano ang gusto mong mangyari? Gusto kong maramdaman ang kalikasan, ang mga bundok, dagat, at lawa, at ang pakiramdam ng asul na langit at puting ulap, na kayang maabot na parang natural na kapaligiran. Gusto ko ang maraming tao, buhay na buhay. At sa gabi, maliwanag rin. Kung ang pupuntahan ay hindi gaya ng inaasahan, ano ang gagawin mo? Walang problema. Tangkilikin ang kasalukuyan. Baka sa ilang araw, ay magustuhan mo na ito. Okay lang din, kasi hindi naman lahat ng pupuntahan mo ay may magandang tanawin. Sa buhay, madalas hindi ito ayon sa ating kagustuhan. Anong klaseng lugar ang gusto mong paglakbayin? Kung hindi tayo pupunta sa London ngayon, pupunta tayo sa ibang lugar. Masaya ka pa ba? Sabi ng mama, ang biyahe ngayon ay talagang kakaiba sa dati. Maaari mo bang i-share ang kaunti? Kakaiba? Pero paano kung malalaman? Oo, totoo. Talagang kakaiba. Ang mga bagay na dati kong makokontrol, ngayon ay wala na. May ilang pagkabahala. Ngunit sa tingin ko, ito ay magandang pagkakataon para sa lahat. Kaya't abangan natin. Gayunpaman, masasabi kong ito ay isang walang kapantay na hamon. Tiyak na kapansin-pansin. Huwag palampasin. Ito ay isang lihim.
Ngunit maaari mong sabihin ito sa kanila. Ito ay isang ganap na bago. Isang paraan na hindi natin pa nasubukan noon. Sa ganitong uri ng hindi tiyak na paglalakbay. Ano ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko ay bagong karanasan. Natatakot ako kung sakaling maantala ang aming itineraryo. Ano ang gagawin namin? At ano ang mangyayari kung mawala ang lahat ng bagahe? Ano ang gagawin kung wala kaming matutuluyan? Maraming ano na tanong. Ang pinakamalaking takot ay ang lahat ay masaya sa paglalakbay. At makauwi ng ligtas. Huwag sanang magkaroon ng pinsala. Bago umalis, may nais ka bang sabihin sa mga bata? Kaligtasan ang unahin. Mga bata, kaligtasan ang unahin. Mag-ingat sa mga paghahanda. Huwag mag-alala, nandito ako para sa inyo.